Igan, hindi pinagbigyan ng Pasig Regional Trial Court ang hiling ng kampo ni Apollo Kibuloy na ilagay siya sa hospital arrest, imbis na ikulong sa Camp Crame. Samantala, tutol din ang kampo ng pastor na dadaluhin siya o padaluhin siya sa pagdinig ng Senado. May unang balita si Mark Salazar. Sa halip na makulong sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, naisa na ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy na ma-hospital arrest na lamang para mabantayan ang kanyang kalusugan. Matatandaang nakakulong si Kibuloy dahil sa mga kasong child abuse at human trafficking. Pero ang hiling ni Kibuloy na hospital arrest hindi pinayagan ng Pasig RTC Branch 159 na dumidinig sa kanyang kaso. Ayon sa abogado ni Kibuloy, ang sabi ng korte, kung magkakaroon siya ng health emergency, may general hospital naman sa loob mismo ng Camp Crame kung saan pwede siyang isugod. Iaapila raw ng abogado ni Kibuloy ang desisyon. Kung denied lang yung Veterans Memorial at saka yung Davao, hindi naman kami nag-ask ng Davao Hospital. Yung sa amin, Veterans Memorial Hospital or if allowed, Medical City because that has been his hospital for quite a time already. So we will try to file an MR and prove to the court, of course, we will try, no, that this is the recommendation of his doctors. Tumanggi si Attorney Israelito Torion na idetalye kung may karamdaman ba ang kanyang kliyente. Pero nauna nang sinabi ng PNP na maayos ang kalusugan ng KOJC leader. Base sa daily assessment na isinasagawa ng mga doktor ng PNP General Hospital. Sa pre-trial hearing sa Pasig Court, tinalakay din ang request sa korte ni Senator Risa Ontiveros na padaluhin si Kibuloy sa Senate investigation. Nagsumite ng oposisyon ng kampo ni Kibuloy bago ito desisyonan ng korte sa Martes. We honestly believe that this is no longer in aid of legislation, and besides, the case is already in court. If you are an accused and you would be appearing in the Senate, he will be subjected to so many questions, and the lawyer of the accused would not have the right to conduct redirect examination in order to clarify the answers of the accused. So that would be grossly unfair. Mismong si dating PNP Region 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III ang nagtungo sa DOJ para panumpaan ang kanyang reklamong sedition at inciting to sedition laban kay Attorney Torion, KOJC Executive Secretary Eleanor Cardona, dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy at siyam na iba pa, kabilang ang ilang vloggers. Tungkol ito sa pagharang nila habang sinusubok iserve noong Agosto ang warrant of arrest laban kay Kibuloy at kanyang mga co-accused. Nakita nyo naman, the government is serving a warrant of arrest against 5 fugitives and they're preventing us from doing so. Initially, ang mga knowledge namin doon, ang kanilang mga ginawa, like calling on the people to rise against the government, to prevent the police from serving the warrant of arrest, and many others. It's just a sidetracking issue, and it will never bother me. I have to concentrate on my job. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng iba pang idinawit sa reklamo. Ito ang unang balita. Mark Salazar para sa GMA Integrated News. Nagkamayan at nagbatian sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo sa Sorsogon City kahapon. Parehong dumalo sina Marcos at Robredo sa inaugurasyon ng Sorsogon Sports Arena. Ang naging daan para magkita sina Marcos at Robredo ay si Senate President Chisa Escudero na pareho nilang nakalaban sa pagka-vice-presidente noong 2016 kung kailan si Robredo ang nanalo. Ayon kay Escudero, inimbitahan niya si Robredo na samahan siyang salubungin ng Pangulo sa pagtitipon. Naniniwala siya na simula na ito ng paghilom ng mga sugat sa pagitan ni Marcos at Robredo. Tumanggi magsalita si Robredo tungkol sa pagkikita pero ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Barry Gutierrez, nagbigay galang lang ang dating bise sa Pangulo. Sa kanyang talumpati, hindi direktang binanggit ng Pangulo ang pagkikita nila ni Robredo pero binigyan din niya ang halaga ng pagkakaisa. Tingin ko rito, unang hakbang tungo sa ika nga paghilom ng kung ano mga sugat, ano mang hindi pagkakaunawaan dahil alalahanin ninyo.
Anumang debate o pagkakaiba namin ng pananaw ay politikal, hindi personal. Pagbibigay galang lang. She was there for the event and tumating ang presidente, siyempre sasalubungin niya. Si VP Lenny naman has been very, very clear na anumang healing, anumang reconciliation, kailangan nakatungtong yan sa hustisya at sa prinsipyo. At sa tingin ko, hindi pa rin nagbabago yung posisyon niya on that matter. Mula pa sa simula, pagkakaisa ang hangad ko para sa isang mas mabisa at epektibong pamamahala. Maaring may pagkakaiba tayo sa paniniwala at sa opinyon, ngunit alam ko na tayo ay pinagbubuklod ng iisang hangarin na may angat ang antas ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Kulang na nga, marumi pa ang tubig na lumalabas sa gripo sa ilang lugar sa Iloilo City. Kaya maraming residente ang umaasa muna sa rasyon ng tubig. Yan ang unang balita live ni Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Zen! Igan, tiis-tiis at tipid-tipid muna sa paggamit ng tubig ang ilang mga residente dito sa Iloilo City dahil nananatiling mahina ang pressure ng kanilang water supply. Sa Barangay Aguinaldo La Paz, mahaba pa rin ang pila ng mga residenteng kumukuha ng tubig sa static tank mula sa rasyong tubig ng Iloilo City LGU. Ito ay dahil hindi pa rin sapat ang tubig na lumalabas sa gripo ng Metro Pacific Iloilo Water. Suyop siguro sa motor, bala sir, lubog-lubog. Do milk tea, iya color. Ti hindi mo man matigang o hindi mo man magamit. Kung kaisa, kung diin ka gapangayo-ayo tubig. Ayon kay Barangay Kagawad Jaime, nag-request sila ng 4,000 liters na tubig sa LGU dahil naaawa na sila sa mga residenteng apektado ng mahinang supply ng tubig. Request ni CAP nga dapat kaduwa gid mag-deliver ang kay hindi maka-sustainer ang isa lang ka amo ni balang tubigan. Pagtubod kay kapon sa tubig ng as in nga daw brown gid ya. Apektado pa rin ang ilang negosyo gaya na lang ng karenderyang ito. Mahina raw ang kita dahil kinakailangan pa nilang bumili ng dagdag na tubig. Ako lang gid gid mo kami sa bungway gid kon way gid tubig na kontrol lang namon paggamit eh. Paliwanag naman ng MPIW, nagmula sa lumang linya ng kanilang pipes ang maruming tubig. Nagpapatuloy ang water tankering ng water distributor na ayon sa kanila, 3 hanggang 4 na beses na nakapaghahatid ng tubig sa critical areas o sa mga endpoints ng linya. May mga injection points ito ginasawag, no? Aton nga pipeline, may mga ginabutang kami nila nga pwede nakatugong para mapalapit ang tubig, no? Ito sa mga pinakatugtang. Inutusan na ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas ang MPIW na mahigpit na ipatupad ang water supply schedule. Ang instruction ko dasigo nila pabalon tanan kung ano nagkatabo kag pabalon kung saan o mabalik ang tubig kag kung ano ginaobra nila. Igan, mula kahapon nagpapatupad ng panibagong water supply schedule ang MPIW sa ilang service areas sa Metro Iloilo. Maaari naman daw mapaaga ang pagbabalik normal ng supply ng mga consumer dahil inanunsyo na ng MPIW na posibleng matapos ang maintenance activities ng bulk water supplier bukas, October 19. Igan, yan ang latest mula rito sa Iloilo City. Maraming salamat, Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Sa pang-opisyal ng Department of Education, nagsabi sa pagdinig ng House Quadcom Committee na nakatanggap din umano siya ng mga envelope na may lamang libo-libong piso noong 2023. Inusisa rin sa pagdinig ang 16 na bilyong pisong ginastos umano ng Office of the President sa loob ng 11 araw noong 2022. Unang balita, si Ian Cruz. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Good Government, humarap si Attorney Resty Osias na natalagang Director 4 ng DepEd noong panahong kalihim nito si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Osias, nakatanggap umano siya ng 4 na envelope mula Abril hanggang Setyembre ng 2023, panahong hindi pa siya chairman ng Bids and Awards Committee 6 ng DepEd. Umaabot daw ng tig 12,000 hanggang 15,000 pesos ang laman ng mga envelope na nakuha umano niya kay Noy Asek Sunshine Fajarda. I must be candid about this. I must say I did, but I didn't know
because I was new in the department, I thought it was a practice of the department. I didn't know why I was summoned to the office of ASEC Shine, and then I was given an envelope, and it was later on I found out that there was money in it, but it was not because I was a back member or whatever yet, because I was not at that time. Paglagpas ng Setyembre, wala na raw natanggap si Osias, bagay na pinuna ng isang kongresista. Mukhang sumakto sa panahon na hindi na ginamit ng DepEd yung confidential fund for the last quarter nang pumuputok na issue ng confidential fund. Sa naunang pagdinig ng Kamara, isiniwalat ni dating Education Undersecretary Gloria Humamil Mercado na nakatanggap umano siya noon ng siyam na envelope na may tig 50,000 pesos na laman noong 2023. Reaksyon dito noon ng Vice Presidente, disgruntled o may sama ng loob si Mercado. Nagsolicit daw si Mercado ng 16 million pesos sa isang kumpanya gamit ang pangalan ng Vice nang walang authorization, bagay na itinanggi ni Mercado. Sa pagdinig, tinanong din si dating DepEd spokesman Attorney Michael Poa kung nakatanggap siya ng envelope. May nakuha nga raw siya pero paliwanag ni Poa dahil ito marahil sa mga paluwal niya na 3,000 to 4,000 pesos kapag nagkakaroon ng problema. Do you remember sometime December 2022 or early December, I did receive an envelope, just minimal amount. There were instances that I would receive, but not from ASEC Shine. VP gave it to me herself. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni VP Sara, gayon din ng ASEC Fajarda sa nabanggit na mga opisyal. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government, tinalakay ang 16 million pesos na binayaran ng Office of the Vice President para sa paggamit ng 34 na safe houses sa loob ng 11 araw noong 2022. Ang kada safe house, binayaran mula 250,000 pesos, 500,000 pesos at may dalawang safe house na binayaran ng tig 1 milyong piso bilang renta para lamang sa 11 araw. Para sa 11 days, yung 500,000 para sa isang safe house. Yes, Mr. Chair. Now, if I asked you, how much would that be per day para sa isang safe house? Mr. Chair, it would amount to 45,000 something. 45,454.55 per day. Ano po kayang klaseng safe house ito na 45,000 per day ang rental? Samantalang yung mga ibang magagandang lugar, mas mura pa kaysa rito sa 45,000. Could you give us an idea of that? Mr. Chair, we do not have information on the safe houses. Kinuha ng OVP ang pondo mula sa confidential funds nito. Bahagi ng kontrobersyal, the 125 million na pondo na ginastos ng tanggapan ni Vice President Duterte sa loob lamang ng 11 araw. Acknowledgement receipts lamang ang isinumite ng OVP sa Commission on Audit bilang patunay kung paano ginamit ang pondo. Kung titingnan ang mga acknowledgement receipts, ilan dito walang nakalagay na pangalan ng tumanggap ng bayad. Merong hindi mabasa ang pangalan, meron ding hindi pirmado. Ayon sa kinatawan ng COA na si Attorney Gloria Camora, wala na silang ibang detalye tungkol sa mga safe house na ito. Ang nakalagay lamang daw sa OVP Accomplishment Report, ang mga safe houses daw ay para sa ligtas na pagpapatupad ng OVP initiatives and confidence building. Pinasubpina na rin ng komite ang 6 na opisyal ng Office of the Vice President na hindi nakadalo sa pagdinig. Hihilingin din nila sa Bureau of Immigration na isama sila sa lookout bulletin. Hinihinga namin ng pahayag si VP Sara at ang Office of the Vice President tungkol dito. Sa position paper na isinumite ng OVP sa House panel, sinabi ng mga opisyal na hindi sila dumalo sa pagdinig dahil hindi na umano ito in aid of legislation. Ang mga data naman daw na itinatanong ay maaari nang maberipika sa pamamagitan ng mga report ng COA. Sa panibagong pahayag ng OVP, sinabi nitong unnecessary o hindi kailangan ng mga pagdinig ng Committee on Good Government at hindi rin daw obligadong pumunta ang mga resource person. Nag-iingat din daw ang OVP sa pagtalakay sa mga isyong pending na sa Korte Suprema dahil sa sub judice rule at dahil posible anilang maka-impluwensya ang pagdinig sa pag-audit ng COA, dapat na rin daw itigil ang mga hearing. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Sapat na raw ang supply ng isda ngayon
Pero dahil nalalapit na ang close fishing season, plano ng pamahalaan na mag-angkat ng tone-toneladang galunggong. Magkano na ba ang presyo ng mga isda ngayon sa palengke? Alamin sa unang balita live ni Bam Alegre. Bam! Igan, good morning. Malapit na ang closed fishing season ng BFAR. Alamin ang galaw ng presyo ng mga isda dito sa Bulungan Market sa Parañaque. Mahilig daw kumain ng yellowfin tuna si Belen Jackson, kaya ang budget muna niya ang in-adjust niya habang nagmahal ng bahagya ang paborito niyang isda. Mahal po ang isda ngayon kasi minsan nakukuha lang namin to ng 110, 120. Mas mataas po ngayon ang presyo. Bukod sa yellowfin, nagmahal din dito sa Bulungan Market sa Parañaque ang galunggong. Ayon sa tindero na si Obed Amarilla, naiintindihan naman daw ng mga suki niya bakit bahagyang tumaas ang presyo nito. Mula 150 hanggang 170 pesos kada kilo noon, nasa 210 hanggang 250 pesos na ang presyo ngayon. Medyo mahal kasi bilog yung buwan eh. Kaya ang galong ngayon, umabot ang 220, 200. Ayon sa BFAR, sa ibang pamilihan umaabot pa sa 300 pesos ang kada kilo ng galunggong. Hindi raw kasi maganda ang panahon para pumalaot. Posible pang makadagdag sa price increase ang pagpapatupad ng closed fishing season sa mga susunod na linggo para sa galunggong. November 1 hanggang January 31, 2025 para sa galunggong sa Northeastern Palawan. November 15 naman hanggang February 15 para sa Zamboanga Peninsula at November 15 to February 15 para sa Visayan Sea. Sapat pa raw ang supply sa ngayon. Pero mag-i-import ang pamahalaan ng 30,000 metric tons ng galunggong para sa closed fishing season. Magiging limitado talaga yung supply dahil nagpapatupad nga tayo ng closed fishing season. Pero ito na may tinutugan na natin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pansamantalang pag-angkat. Hindi naman lahat ng uri ng isda nagmahal. Dito sa Bulungan sa Parañaque may ilang bumaba ang presyo. Halimbawa ang bangus dagupan dating 180 pesos kada kilo, 165 na lang. Tambakol, 170 pesos kada kilo dati, 130 pesos na lang. Hasa-hasa, dating 220 pesos kada kilo, 160 pesos na lang. At tilapia, dating 150 pesos kada kilo, 110 pesos na lang. Yun nga lang inaasahan ng ilang tindero at tindera na maapektuhan sila ng parating na closed fishing season. Unang-una, siyempre pamilyado kami. Kailangan din, yung hanap buhay namin, kailangan din namin sa pamilya namin. Igan, kadalasan frozen daw itong mga imported na galunggong, pero ayon sa BFAR, ito daw ay safe for consumption dahil kailangan daw yung mga importer na makapasa dito sa mga permit at safety clearance bago magtinda. Ito ang unang balita mula rito sa Parañaque, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Binigyan muli ng LTFRB ng pagkakataong makapag-consolidate ang mga jeepney driver at operator bilang bahagi ng Public Transport Modernization Program. Ang reaksyon ng mga tsuper sa unang balita live ni James Agustin. James! Gang, good morning. Iba-iba yung reaksyon ng mga nakausap kong jeepney driver dito sa Cubao kaugnay doon sa pagbubukas muli ng LTFRB doon sa consolidation process sa ilalim ng PUV Modernization Program. Ang bagong extension period na itinakda ng LTFRB mula October 15 hanggang November 29. Pero sa consolidation na ito ay pwede na lang sumali at hindi na maaaring bumuo ng bagong kooperatiba o korporasyon ang mga jeepney operators at drivers na mag-a-apply. Maliban na lang daw sa mga ruta na wala pang nakatayong kooperatiba. Karamihan sa mga jeepney drivers na nakausap namin dito sa Cubao ay nakapag-consolidate na. May sticker pa nga sila ng kinabibilangang kooperatiba. May ilan namang hindi pa rin nakapag-consolidate, gaya ni Mang Marcelo na ang ruta ay Cubao Remedios. Kahit daw nagbigay ng bagong extension period ng LTFRB, hindi pa rin siya magpapakonsolidate. Hindi po, hindi na ako magpapakonsolidate kasi yung mga samahan namin hindi nag-consolidate po. Pag nag-consolidate ka, wala na yung prangkisa kasi consolidation ka eh. Paano sir pag hindi na kayo pwede bumiyahe? Yun lang po. Wala akong magagawa kasi yun ang utos ng gobyerno po. Tititinggan na lang po. Sa akin, natutuwa po ako, pina-open po nila. Para yung mga hindi nakakabiyahe sa lugar namin, 6 na jeep ang hindi nakakabiyahe sa amin. Kasi nga, nahirapan sila bumayad, walang consolidate. Nahanapan sila ng consolidate bago sila makarehistro. Ngayon, iniipit, nakarehistro, pero hindi mailabas yung mga papel. Samantala, ikang sabi ng TFRB, makakatanggap ng one-time fuel subsidy na 7,000 pesos yung mga traditional jeepney drivers na magpapakonsolidate hanggang November 29.
Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, naging maliwanag kagabi sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa supermoon. Gaya sa Lawag, Ilocos Norte, nagmistulang spotlight ng mga bahay ang napakaliwanag na buwan. Nasaksihan din yan sa Samal, Bataan. Namangha rin sa supermoon ng mga turista sa Boracay Island sa Aklan. Saglit naman ito nasilayan sa Bontoc Mountain Province dahil sa maulap na kalangitan. Nasilayan din sa ibang bansa ang tinaguriang pangatlong supermoon ngayong 2024. Nagdagdag yan sa liwanag ng sikat na Victoria Harbor sa Hong Kong. Nasaksihan ng supermoon kapag ang full moon ay kasabay ng mga sandaling ang ating buwan ay nasa pinakamalapit na posisyon nito sa orbit ng mundo. Dahil dyan, kumpara sa karaniwang full moon, mas maliwanag at mas malaki o mas malapit tingnan ang supermoon. United once again ang mga kapuso at kapamilya sa media conference ng Hello, Love, Again. Present ang lead stars sa sina Alden Richards at Catherine Bernardo. Kasama ang iba pang cast members. Kasama rin si Direk Cathy Garcia Sampana at ang writers ng anticipated sequel movie. Dumalo rin si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Pictures Executive Vice President Nessa Baldelion, at iba pang opisyal ng Kapuso Network. Bukod sa pagpatuloy ng hugot love story ni Ethan at Joy, itatambok din sa Hello, Love Again ang buhay ng mga OFW. Showing na po sa mga sinihan sa Pilipinas simula November 13. At para sa Global Shippers ni Ethan at Joy, don't worry, dahil meron po tayong international release pa rin ng pelikula. Mapapanood din ang Hello, Love Again sa New Zealand, Australia, USA, Canada, at ilang bansa dito sa Asia. Naka-flash sa screen ang premiere dates. Nireveal na rin ng Star Cinema at GMA Pictures ang alternate movie posters para sa international screenings. Tuloy na ang Sparkle World Tour sa Japan ngayong weekend. Ang Kapuso Stars na kasama. Alamin natin sa unang balita ni Bea Pinlac. Bea! Igan, biyaheng Japan ngayong umaga. Ang sparkle artists na sina Julian San Jose, Ruru Madrid, Bianca Umali, Raver Cruz, Yasser Marta at Betong Sumaya para nga sa Sparkle World Tour sa Tokyo. Tuloy na nga ang Balik Saya Super Saya with Sparkle Abroad matapos mapospone noong Agosto dahil sa bagyo. Ready na silang pasayahin ang mga kapuso sa Japan sa Igusamori Park sa October 19 at 20. Makakasama rin nila roon sina Jillian Ward at Mark Oliveros. Ilan sa aasahan sa kanilang 2-day show, kulitan, kwentuhan at performances na talagang tatak Pinoy at para sa global Pinoy sa Japan. Lalo na ngayon daw na magpapasko na. Pero hindi lang daw work ang pakay nila sa Tokyo. Gusto rin daw nila sanang makasingit ng time para gumala at mag-enjoy sa iba't ibang tourist spots. First time namin to travel to Japan together. So we're really looking forward to taking vacation kahit pa paano in the middle of work. We have a guitar shop na gusto naming puntahan. Nag-prepare kami, nag-rehearse kami ng mabuti, and parang after ng mga ilang legs ngayon lang mag-Japan yung buong group. So we're very excited. I think magdi-Disney Sea kami. Kung kaya mag-Mount Fuji. The most exciting part every time we visit a country is yung ma-experience namin yung Filipino communities in each. Yun na rin yung kumbaga free time din naming dalawa dahil pagka nandito sa Pilipinas di kami nakikita. Gusto po naming dalin ang Pilipinas dyan po sa inyo dahil alam po namin na sobrang namimiss na rin po ang ating bansa.
Igan, good news nga sa mga kapuso natin sa Japan. Libre po ang admission sa 2-day Sparkle World Tour Show sa Tokyo. At yan ang unang balita mula rito sa Pasay. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.